Hi, hello! Maganda pa rin tayo. Pogi pa rin tayo mga kabertudes. Always panalo, always tagumpay. Ayan po sa lahat ng mga kabertudes ko. Kalma lang, stay and good vibes. Happy lang tayo para akit swerte, always panalo. Ayan, sa lahat po ng mga kabertudes ko. Naway palagi kayong nasa mabuting kalagayan at kagalingan at kahusayan sa pamumuhay nyo, saan man kayo, panig ng mundo, saan man kayo naroroon. Dalangin ko ang inyong gabay at tagumpay nyo. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe at sa lahat ng views ko. Pansin ko nga lang may mga humahadlang sa ating mga negatibo na naman sa mga viewers ko na kahit alam ko na sinishare ng mga kabertudes ang ating video ay ilan lang ang napapasukan o napapasahan para manood ng aking video. At syempre shoutout po sa mga nagbablog sa akin, sa aking mga tarot reading, online tagumpay, at abangan nyo ang mga susunod ko ulit na tarot card reading sapagkat ako po ay palaging busy and always talagang maraming kausap sa personal at sa online. Marami akong sinasagot, marami nagpapagamot, marami tarot card reading, private tarot card reading, at appointment, at schedule. Syempre, ang duty ko talagang lustay to the max ang peg. Kaya yan, maraming salamat po sa inyo. Pag-usapan natin yung kalagayan ng Pilipinas, no? Mag-ingat din po sa mga disaster ngayon dahil unexpected happen sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang panig ng ating bansa ang mga dulot ng disaster. Kaya po sa lahat ng mga kabertudes, mag-ingat po kayo at sabihan nyo na rin po ang inyong mga kamag-anak na mag-ingat dahil puro unexpected happen. Yung mga bigla ang pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi natin alam at alam ko lang na magano na mangyari pero hindi natin alam ang gustong ipaalam ng Panginoong Diyos dahil first God lagi tayo, no? Hindi natin pwedeng higitan si God. Siyempre, ako'y gabay lamang, at sa lahat po, mag-ingat po kayo dahil ang mga paparating na disaster ay nasa aburido din, gaya ng tao na aburido or tinatawag na stress. Kaya ang panahon and climate change ay nagkakagulo na rin dahil nga side effect na rin yan ng third quarter of the year. Kaya po sa lahat po, mag-ingat po sa ating kabuhayan, pamumuhay at sarili. Ingat po kayo mga kabertudes, sa lahat ng ating mga kabertudes. Maraming salamat. At palagi tayong manalangin sapagkat ang panalangin ay ang ating kaligtasan, no? Kaligtasan sa lahat ng mga negatibo at masamang impluwensya, no? Sa lahat po nakakatakot at nakakalungkot yung mga nabibisyon ko na kung ano man ang mangyari sa ating bansang Pilipinas pag hindi pa natapos ng mga matatapang at masusukid at mapagmahal sa ating bansa at may katotohanan at sumusunod sa batas ang pagsusulong ng kaligtasan ng ating bansa, ay suportahan natin yung mga taong ganon na nagsusulong, at itinatama ang mga mali nila. Sa lahat po, nakakalungkot dahil kung patatagalin pa ang 6 na taon ng mga administrasyon at mga miyembro ng mga negatibo sa gobyerno, yan po ay pagpapahirap sa ating mamayang Pilipino at ang mga Pilipino ay magre-rebelde na yan, May mga revelasyon, kaya ang mga revelasyon ang ating kinatatakutan sa mga naaapi
tsaka yung mga naghihirap sa pamumuhay. Ayan, dahil tataas din ang mga bilihin, tataas din ang mga currency. At ito din, nakakalungkot dahil ang kaban ng bayan, nabibisyon ko ay talagang nasasaid na o kaya tinatawag natin na nawawala na. Kaya para-paraan na lang sila para makakuha ng suporta o kita o income tax return na additional sa income tax return na maaari yang magdagdag o magkaroon. Ibig sabihin, pwering persahan na pagkukunan at kukunan ang mga tao or ang mga Pilipino na may mga ipon, like for example dyan sa bangko, investment, whatever, basta tataas. May nagsusulong at meron ding mga nagpaplano. Kaya ingatan po natin ang ating mga ipon, investment at huwag tayo pumayag sa mga nais nila na kaltasan o bawasan din yung mga ipon natin. Sapagkat ang pinagpaguran natin ay dapat tayo ang makinabang, hindi ang mga nasa pansariling interest ng mga taong nag-i-interest sa ating mga income tax return, no? Kaya panalangin natin na maayos na ang ating bansa sapagkat kawawa naman yung may mga matatanggalan or magbabayad ng mga hindi naman dapat bayaran or whatever, no? Kaya po sa lahat ng mga nangyayari, maging handa po kayo dahil ang mga bagyo ngayon ay parang mga unexpected na biglaan sa mga lugar kung saan may mga biglaang magaganap na sakuna. Marami rin talagang mga pangyayari dulot ng mga disaster. Alam naman natin yan, kahit di natin hulaan, at kailangan lang natin talaga pag-iingat. Dahil ang disaster ay hindi natin pwedeng pangunahan or siguraduhin na yun at iyon ang pinapakita o nararamdaman. Mas maigi na lagi tayong handa at lagi tayong nakaantabay sa panahon, araw at oras, and then kada segundo. Dahil every second ay nagbabago, nag-change object ang mga bagay-bagay sa ating mundo at sa ating buhay. Kaya mag-iingat palagi. Dalangin natin ang mga tao na may kakayahang may isaayos ang ating bansang Pilipinas at makatulong sa mga mamamayang Pilipino. Huwag nating hayaan manaig ang kasamaan. Dapat ay suportahan at labanan natin ang mga kasamaan na yan. Nakakalungkot dahil marami na rin na i-involve sa mga problema na hindi naman natin problema. Gumagawa ng mga problema. Yan, gaya ng mga nagtatanong sa akin, anong lagay ng Pilipinas. So, andun pa rin. At kaya, para sa akin kasi, isang point lang yan na kung ano ang problema ng Pilipinas, yun ang solusyon Kaya aanhin mo pa iintayin mo pa ba ang 6 years na pagtitiis kung kaya naman pigilan hanggang 3 years lang. Ayan. Dahil nakikita ko rin naman ng 3 years ay merong cost result na makikita natin na pwedeng baguhin at agapan ang kalagayan ng bansang Pilipinas at mga nakakatakot dahil baka mawala ang ating Pilipinas. Lagi ko sinasabi, baka mawala ang ating Pilipinas at baka masakop tayo ng ibang lahi at maging alipin din tayo ng mga ibang lahi. Kawawa mga Pilipino at ang mga bataan o mga susunod na mga henerasyon sa ating bansang Pilipinas. Kaya wala silang problema dahil once na mawala sila sa Pilipinas, pwede silang mamuhay sa ibang bansa. Ngunit doon sa ibang bansa ay hindi katulad ng ating bahay na pag naglayas tayo, makikisama tayo sa iba. Hindi katulad sa ating bansa na nandito ang ating
pamumuhay at saganang mamamayan. Kaya ang kalayaan at kapayapaan ay ating ipanalangin na maghari ang pagmamahalan, kalayaan at pagkakaisa ng mga taong bayan upang masolusyonan na ang problema ng ating mga admin. Ayan, ang mga administrasyon ngayon sa mga nangyayari. Dahil po, third quarter of the year na ng 2025, maraming ahas ang mawawala sa pwesto, maraming ahas ang magpapalit ng balat, maraming ahas ang magpapalit ng kulay, ngunit patuloy pa rin silang gagapang sa kanilang direksyon. At dahil papasok na rin ang Year of the Horse at ang mga malalakas na Year of the Horse ang magtataboy sa mga ahas na papalabas na ng taon ng 2025. Kaya marami mapapansin nyo may mga ahas na dumidireksyon na palabas, paloo, pasalungat at papunta kung saan direksyon. Kaya maraming mawawala sa mga kanya-kanyang pwesto at unti-unting magpapalit ng pwesto at tuluyang magpa-fly yan hanggang dumating yung fourth quarter of the year, hanggang masaid ang mga ahas o mawala ang mga ahas sa 2025. Dahil papasok ang 2026, magkakaroon tayo ng mga ganong bagay klase. Ayan, kasi medyo naudlot yung aking vlog kasi may dumating, may kumausap sa akin. So ayan, manatili tayong kalmado, no? Panalangin natin, ano? Marami na nga dahil ang kalagayan ng Pilipinas ay nasa 50-50 na. Kaya sa lahat, ayokong pangunahan si God at hindi tayo pwedeng humikit dahil si God na nakakaalam at pagkaloob sa atin ang mga tao na may totoong malasakit at pagbabago sa ating bansa, no? Ayaw nating maging magulo ang ating bansa gaya ng mga ibang bansa na magulo, palaging may gera. Lahat kasi tayo, ang ating bansa ay pinakamahusay at magaling na may kalayaan, ano, at basta masaya, mas masaya I think na lahat ng mga bansa, ang pinakabansang Pilipinas ang may mas maraming kalayaan, no, saya, no? Kaya mas maraming nawa na sumuporta at mangyari ang pigilan na ang mahabang panahon na pagpapatuloy ng mga gawain na di maganda sa loob ng 6 na taon. So, iintayin pa ba ang 6 na taon para magpuwersahan? Yan, sa mga pagkakataon. Kaya nga sabi, may kasabihan tayo, aanhin pa ang damo kung patay ng kabayo, no? May papagtanggol pa ba ang Pilipinas kung wala na tayong bansa? Ayan. Ayan, at saka syempre sa lahat ng mga kabertudes, isipin nyo na lang na mas manaig at panalangin natin mas manaig talaga ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Hindi naman talaga yan magtatagumpay, kaya kahit anong pilit nila. Kaya lang lalo lumalala ang sitwasyon, napakagulo lalo na sa social media at maraming mga kaguluhan na nagaganap na wala namang kabuluhan at saka wala namang dapat kundi ang paglulustay at pag-uubos lamang ng pera at kapangyarihan, oras at panahon at araw, ang mga trabaho na pabayaan na at mga Pilipino patuloy na naghihirap at patuloy na ginagatasan at nagkakaroon ng mga labanan sa kaliwat kanan at dalangin din natin na wag maranasan ni Bato de la Rosa ang nangyari kay PRRD, ano? Dahil nakikita ko rin yung
yung kaguluhan. Pero sinabi ko na yan dyan sa tarot card pa nung una pa lang, ano. Tsaka yung, huwag yung paniwalaan yan, mga sinasabi ng mga taong negatibo, no? Andyan lahat ang sagot sa tarot card reading ko. Kaya review nyo yan. Yan. At i-share nyo nang i-share yung aking video, sapagkat meron na tayong nakikita na pumipigil na hindi makarating sa kanila para mapanood ang aking mga video. Kaya napakababa ng views ko at nakikita ko ang mga may kagagawan niya na kontrolado ang pagpapanood sa ating mga viewers, ano. Kaya i-share nyo lang na i-share ang mga video ko para mapanood ng iba at mas maliwanagan. Ayaw nilang papanood yung aking mga video at ipa-share dahil nga o mas marami ang nakakanood dahil nga baka marami tayong magabayan at saka ma-impluwensya sa mga katotohanan at kabutihan at magagandang mensahe from God, no? Kaya mag-ingat pa rin tayo dahil sa lahat ng mga nakasubscribe sa akin, pindutin nyo lang yung bell, dahil pag pinindot nyo yung bell at saka yung all, ay lagi kayong updated sa aking mga bagong video na na-upload. Kaya maraming salamat po sa lahat, ano. At mag-ingat dahil ang kalagayan ng ating bansa ay nasa panganib, no? Nasa panganib. Hindi lang ang ating bansa, pati ang mamamayang Pilipino. Ang mga Pilipino ay nanganganib din. Kaya please, heart prayer, saka kalooban tayo ng Panginoon maligtas sa anumang sadlak at kaguluhan sa ating bansang Pilipinas at ang mga taong namumuno na nasa gobyerno. Ayan. At nawa masala lahat sila at matira ay mga mabubuti at hindi na mga magugulo. Puro mga mag-iisa ang mga desisyon at mabuting desisyon lang ang pagkasunduan nila. Ayan. Kaya syempre, sinabi ko naman sa inyo, hindi ako pro Duterte at hindi rin ako pro Marcos. Ayon lang at base ako sa tarot card, pro Philippines ako, no, na nagbimensahe. Kaya tarot card reading Philippines, no, fortune teller Philippines ako. Kaya mga kabertudes, ang mga binibigay ko sa inyo ay mensahe ko, pahiwatig at pagbibigay ng sign. Naway kapulutan nyo ng aral, gabay at tagumpay nyo para kayo ay merong pansariling protection at pag-iwas sa mga negatibo. Kaya wala na akong masabi dahil talagang puro pag-iingat, heart prayer at paghahanda sa mga darating na mga panganib ng ating bansang Pilipinas. Kaya please like and share and comment my videos. At syempre, I love you all and I love OFW at sa iba't ibang lugar na aking mga kabertudes. Syempre lang, happy lang, good vibes lang para akit swerte, always panalo, always tagumpay. Dahil lang ang Diyos ay hindi natutulog, lagi tinitingnan ang ating mga gawa at ginagawa sa ating buhay-buhay. Kaya kung ayaw mong manginig, bahala kang manginig, dahil ako sinabi ko na sa inyo kung ano ang patutunguhan at mangyayari at nagaganap. Kaya i-throwback nyo na lang or previews nyo na lang yung video ko, dahil sa mga tao na hindi pa naliliwanagan ay maliwanagan. Matutong maging matalino sa larangan ng katotohanan, ha? Hindi sa larangan ng mga katarantado, whatever, na mga, I'm sorry, na mga ginigamit ng katalinuhan. Naway maging ipakita ang mga totoong katotohanan sa ating mga nais ipakita sa taong bayan at sa tao,
no, sa lahat ng mga viewers. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga tao na naniniwala at nagtitiwala at may buong pangunawa. Maraming salamat po sa inyo, and God bless to all, and more power, more blessing po sa inyo lahat, and I love you all. And syempre, swear to God tayo, and always tayo tagumpay, always tayo panalo. Kaya mga ka-Bertudes, patunay lamang po na ang mga mensahe ko ay para sa inyo at makatulong ako sa inyo. Sa lahat ng mga hindi pa ako makausap, mag-chat lang po at hanapin nyo lang po si Bertudes at si Madam Bertudes para po kayo ay makapollow, makasubscribe din sa aking channel. And then sa lahat po ng mga tao na gusto ko makausap, pag ka po kayo tumigil dahil deserve nyo po kung kayo ay masagot ko at matulungan ko. Sa lahat ng may mga sakit dyan, ano man ang mga karamdaman, matagal nang hindi gumagaling at hindi mahanapan na resulta, hindi din makita ng doktor, o kung ano man na mga problema niya, punta kayo kay Madam Bertudes at solusyon ang ibibigay ko sa inyo. At syempre, exchange energy lang din tayo, at saka kailangan ko ang buong tiwala, paniniwala at pangunawa nyo upang kayo ay magpatuloy sa inyong kalakasan. Magpalakas ka, magtagumpay ka, supresahin mo sila. Thank you very much for watching, and God bless you. More power, more blessing po sa inyo lahat. Thank you very much po. Bye-bye. Have a bless you all, and us.